Anong mararamdaman mo kung yung favorite mong influencer or content creator patayin sa kanyang live stream? Kunyari ako, mapapanood mo kung pinapatay sa live stream. Ano kaya yung mafe-feel mo? May kinalaman dyan ng kwento natin ngayong gabi. Isang influencer ang pinagsasaksak hanggang sa mamatay ito habang kitang-kita ng halos 6,000 katao na nanonood ng live dun mismo sa kanyang live stream. Sinasabi rin ng mga nakanood na rinig daw ang mga pag-iyak nitong influencer sa kalye ha. Yung iyak ng sakit, na rinig sa mga kalapit na mga opisina. So ano nga kaya yung nangyari sa kanya at bakit kaya tatargetin ang isang influencer sa kanya mismong live stream? Makinig kayo kasi mapapaisip kayo sa plot twist ng kwentong ito. The live killing of Airi Sato. CPL。発達大丈夫から一緒大一緒大丈夫から電池一緒大関係こういったのやったら格好ずに B バック AD ハウスお願いしますどうぞ電池一緒大丈夫かいいかIto po ang mga larawan ni Mogami Ai o mas kilala bilang si Airi Sato. Cute po siya or yung kawaii na tinatawag sa unang tingin pa lang at alam mo na nasa field ito ng pagiging influencer o content creator. Madalas daw itong nagfi-film ng kanyang mga day-to-day na mga kaganapan sa live stream niya sa app na tinatawag na WhoWatch. Pamilyar ba kayo sa app na yan? Bata pa lamang po ito sa edad na 22 years old. So meron po tayong specific na context sa kwentong ito na itong si Airi Sato medyo matagal-tagal na raw palang huminto sa kanyang pagla-livestream sa isang hindi malaman-laman na dahilan bago ito bumalik ulit. So bakit kaya? Actually, importante yung context na yan, kung ano yung nangyayari sa behind the scenes. Kaya abangan nyo po. Mapapatanong kasi kayo, si Airi Sato ba talaga yung biktima sa kwentong to? Masyado ko na kayong ini-spoil kaya ipagpatuloy na natin. Noong mga panahon po na nagbalik sa livestream si Airi Sato, nag-notify yung kanyang live. Ang hindi niya alam meron na palang nagtatrack sa kanya. Inaaral yung mga buildings na nadadaanan niya, yung mga activities niya, hanggang sa natukoy nito kung saan mismo naka-live ang influencer. Nung comeback livestream po ni Airi, gumamit siya ng phrase na reborn and back. Pinanganak muli at nagbabalik. Ang hindi niya alam, meron na palang nagtatrack ng kanyang lokasyon in real time. Reborn pero mamamatay na pala siya. March 11, 2025 sa Takadanobaba area sa Shinjuku Ward sa Tokyo. Nagla-livestream nga itong si Airi Sato. Habang naglalakad siya sa kalye, ginagawa niya yung sikat ngayon yung tinatawag na IRL or in real life na genre na ng live streams. Sa app na nabanggit ko sa inyo kanina, yung WhoWatch. Uso yan ngayon, di ba? Yung mga inaalam mo kung nasan yung streamer tapos pumupunta dun yung mga fans by recognizing kung nasaan ito base dun sa mga background niya. Snipe ba ang tawag dun? Tama ba ako? Pakicorrect nga ako. Stream snipe, parang gano'n. Yun na rin pala yung ginawa nung mamamatay tao sa kanya. Sinasabi na by 9:50 AM, napakaaga pa, naglalakad na si Airi Sato malapit sa JR Takadanobaba Station kung saan bigla-bigla kinumpronta siya ng lalaking nagngangalang si Kenji. Ayon sa mga witness, bigla-bigla na lang daw silang nakarinig ng mga paghingi ng tulong, pagsigaw, habang yung mga nanonood naman ng live stream, nagulat kasi biglang nag-itim na lang daw yung live. Pero naririnig pa rin nila lahat na nangyayari. Itong lalaki raw nakasuot ng isang itim na sombrero at mask na siyang umatake kay Airi Sato sa live stream. Pinagsasaksak niya raw ito na umabot sa 55 times at karamihan daw sa mukha, sa leeg, sa dibdib. Ang sakit nun! Grabe, imaginein mo lang. Ngayon, di ba merong 6,000 na nanonood sa kanya? Dami niyan, di ba? Tumagal ng minuto raw ang pagsaksak at maririnig pa ang babae na nagmamakaawa na tumigil ka na, tama na, ang sakit.
naririnig pa raw siyang gumaganyan sa kanyang killer. Napuno yung mga comments ng anong nangyayari? Sino yun? Sinasaktan ba siya? Baka pwede may humingi ng tulong. Nasa panganib ata yung idol nating si Irie. Narinig din daw kasi nila yung mga pagsigaw nito bago tuluyang nagdilim na nga yung live stream. Maya-maya, nakarinig na rin sila ng mga emergency sirens dun sa stream. Naging parang teleradyo na po, no? Hindi nila nakikita kung ano yung nangyayari pero naririnig nila lahat. Dinala naman daw agad sa ospital si Irie. Pero sa dami ng saksak sa kanya, pagdating niya doon, pronounced dead na siya. Ngayon, malalaman na natin ang susunod na parte ng kwento. Bakit, 'di ba? Sino? The killer. Napag-alaman na bumiyahe pa itong killer mula Oyama City, which is 60 miles mula norte ng Tokyo. Napakalayo po ng 60 miles, no? Simula yan nung mag-live siya. Naka-receive kasi siya ng notification. At ito ay para lang sundan yung babae sa live stream at pagpapatayin. Hinuli siya pagkatapos dumating ng mga pulis. Pero sabi niya, wala naman daw siyang intensyon na patayin to eh. Pero ang tanong, bakit pinagsasaksak ng napakarami kung hindi talaga balak patayin? At saka bakit may dala kang panaksak kung ayaw mo talaga siya, hindi mo talaga siya papatayin? Ang killer sa kwentong ito ay ang lalaking nagngangalang si Kenichi Kenji Takano. Isa po siyang 44 years old, matanda na po na hapon. Ito yung mga larawan niya at kung makikita nyo, mukhang normal na tao naman po siya, no? Napakasimple, hindi magarbo. So mapapatanong ka, ano kaya rason ng isang middle-aged na lalaki at pinatay niya yung isang live streamer, di ba? Medyo maraming pong matitrigger sa kwento natin at mapapatanong kayo kung sino ba talaga yung kontrabida sa kwento eh. Pinatay dahil nangutang. Ito sasabihin ko sa inyo nothing good ever comes out of lending people money. Kahit gaano pa kayo ka-close niyan. Most likely, 90% hindi magbabayad yan. Personal experience. Maaaring iba yung kwento ninyo pero personal experience, wala. Kahit nagpautang ka out of goodness, wala po talaga. Lahat ng kakilala kong nagpautang, miski sa personal kong kwento, naging maasim po yung ending. And the same is true for this story. Nung kina-question na po kasi ng mga pulis si Kenichi Takano, sinabi niya, kaya ako yung pinatay kasi may utang sa akin yan na 2.5 million yan. Actually, kung babasahin niyo po yung mga articles, gusto niyang malaman ng mga tao na may utang to sa kanya. Hindi na raw nabayaran yan. Hindi na balak bayaran. Alam kong masakit po sa ulo ang pagpapautang. No? Nakakainis yan, especially pag naniningil ka na, nakakabuisit, nakakagalit. Lalo na kapag binabaliwala lang yung perang ikaw mismo ang nagpakahirap, tapos igagaslight ka pa. Pero naniniwala ako, ito gusto ko linawin sa inyo hindi sapat ito para kumitil ng buhay or manakit. So kayo ba? Nakapanakit na ba kayo ng isang taong hindi kayo binayaran? Understandable kung mag-aaway kayo. Sisilipin natin ngayon itong kanilang kwento ng utangan. Ayon sa mga report, naging acquainted ang dalawa mula nung manood itong si Takano sa mga live streams ni Irie. Siguro nadaan lang siya or nagandahan siya sa mga pictures, nakyutan, or na idol na may kwento to na naging close sila. Pero lalabas po ang unang red flag sa kanilang relasyon. Sinasabi kasi na yung kanilang relationship naging financial, naging transactional. Ayon sa mga kwento ni Takano, ni Kenichi, madalas daw itong nangungutang sa magkakaibang dahilan. Andyan yung naiwan yung wallet, pautang muna. Andyan yung hindi ko ma-access kasi yung funds ko eh. Or minsan, bigla daw may mga financial emergencies to. Alam niyo, wala namang masamang mangutang. 'Di ba? Lalo na kung gipit ka talaga. Lahat naman tayo, dumadaan sa point ng buhay natin na nagigipit po talaga tayo. Pero kung ganito karami, kung ganito pa ulit-ulit, pattern na siya, isipin ninyo, may mali. Tas yung wala pang intention magbayad, the very first time na hindi kayo binayaran, red flag na po yan. Huwag nyo nang pautangin pa ulit. Manipulative ang word of the day natin. Kung ako ang tatanungin. Ganyan lagi yung mga tao pag gusto mag-manipulate. May sakit yung ganito ko, may nadisgrasya kasi yung ganito, disgrasya kasi ako. Normal naman yung mga unfortunate events sa buhay, pero minsan mapapatanong ka, baka parang linggo-linggo may nagkakasakit, baka parang linggo-linggo may nadidisgrasya. May mga ganun questionin mo. Parang hindi naman na totoo. So naging pattern siya. I think at first wala namang issue yung maliliit na halaga, pero kinalaunan pataas na raw ng pataas yung nire-request ni Irie. Ang mali lang din itong si Kenichi, no? Nagpapautang kasi siya na nagpapautang. Pero yung mga manipulative kasi hindi mo maaano yan eh. Minsan nanggagaslight pa yan eh. Nadadagdagan na raw na nadadagdagan yung zero itong mga pinapautang niya, at dahil hinahayaan niya, hindi siya nagbigay ng boundaries, inabuso siya.
willing magbigay ng financial support itong si Kenichi. Pero kahit kailan, hindi raw siya binayaran. To the point na humingi na siya ng tulong. Nagkademandahan na po ito. He took legal action. Nanalo pa nga daw siya sa kaso niya in his favor. Pero kahit na ganun, wala pa rin daw siya natanggap na bayad. Nakaka-frustrate naman po talaga yon. Itong kanilang financial dispute, naging dahilan para lalo siyang ma-frustrate at lumaki na lumaki yung sama na loob niya, lalo siyang nainis, lalo siyang nabuisit, kaya siguro napag-desisyon niya na patayin to. Which is mali ha, nilinawin lang natin mali yun. The screenshot. Sa internet, isa-isa rin naglabasan yung mga screenshots ng pagkakautang nitong si Irie kay Kenichi. Kagaya na lang nito. Gusto ko na pakiramdaman ninyo ha at sabihin nyo sa akin, may nahihint ba kayong manipulation dito at ginagamit lang kaya ng babae si Kenichi para makalibre? Basahin natin ha. Disclaimer lang na naka-auto-translate po to, so medyo weird siya basahin. No? Pero sabi niya, uy sorry, nakalimutan ko kasi yung wallet ko nung pumasok ako sa trabaho. Walang-wala kasi talaga ako ngayon. Pwede ba ako makahiram ng pera? Hindi lang ako sigurado kung bukas o sa mga susunod na araw ko ito mababalik, pero babalik ko sa'yo. Ayan, familiar tayo dyan. Eh, no? Babalik ko naman agad. Ayan, familiar tayong lahat dyan. So sabi niya, may card ako sa bahay, pwede ka bang magpasok ng pera dito? So tinanong siya, pwede ba ako mag-transfer ngayon? Umuo siya, nag-usapan, the rest is history. Nagbigay na rin siya ng presyo, to which we know, hindi na nabayaran. Iyan, ito pa, may iba pang mga screenshots. Ang sasabihin ko sa inyo, especially para sa mga tao may pattern recognition, ang mga manipulative po, yung mga sinungaling, nagiging creative po yan sa pagsisinungaling nila to the point na hindi mo na masabi kung hindi mo pwedeng sabihin. No, parang ikaka-offend pa nila pag sinabihin mong nagsisinungaling ka ba? Kasi laging may involved na mga nadisgrasyang pamilya, ganyan. Yun yung pamilya, laging nasasama yan ng mga sinungaling. Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin, pero ganun po talaga. Hindi mo pwedeng sabing sinungaling no? Pag sinabing nadisgrasya kasi yung baby dito sa bahay. Hindi mo pwedeng, mapapasama ka. Pasensya na po ulit, ang pangit ng auto-translation, pero may article ito na mas may explain ko siya ng ayos. Pero dito sabi sa screenshot na pressure daw itong si Irie na bumili ng isang bote raw ng champagne para sa birthday ng isa niyang katrabaho, which is sa isang cabaret club kung saan siya nag-work. O di ba nagiging creative, may ganun na. Sa isang message naman noong 2023, ito medyo trigger sa akin kasi definitely nagamit na rin sa akin yung mga ganitong rason, yung dinadamay na nga yung mga pamilya, which is nabanggit ko kanina. Sabi ni Kenichi, ito raw si Irie, nangutang naman daw kasi may utang naman daw yung kapatid niyang babae sa ex-boyfriend nito. Creative, kung saan napilitan daw yung ate niya na maging deriheru. Basically, parang sex worker po nila yan, no, para mabayaran to. Sa isang claim naman, ulit ni Kenichi, sinabi niyang may araw daw na nagsuka raw ng dugo itong si Irie. Tapos nag-aalala siya na baka may cancer daw siya. Kaya ayun, nanghingi na naman ng pera, nagpa-check. Hindi natin alam kung nagpa-check talaga siya. So naiintindihan nyo na kung paano umaakyat yung pagkakautang nitong si Irie. Hindi naman dahil nangutang lang siya na mas malaki. Kung hindi dahil nagiging mas malaki rin yung mga rason na binibigay niya. Syempre ikaw, kung mahal mo yung tao, diba? Or kaibigan ng tingin mo, tutulungan mo. Na-screenshot naman po lahat nitong si Kenichi. Kumpleto. Kaya nga siya nanalo dun sa kaso. Kung ilalagay ko kasi yung sarili ko po dun sa posisyon niya, mararamdaman mo rin na tinatake advantage ka, diba? Tinatake advantage yung kabutihan mo. Siguro nag-pile up na lahat ng emosyon niya o baka kailangan niya rin yung pera at wala namang nangyayari, lalo na dun sa kaso nila. So kaya sinakamay niya na lang yung batas. Dumating daw kasi yung point na kumukuha na ng loan itong si Takano, no, si Kenichi, para suportahan si Irie. Nakakaloka yun, X po talaga yun on his part. And sa mga messages raw nila, parang andun yung may pinaparamdam na may paki siya doon sa matanda, no? Kaya naabuso. Kung ikaw din naman, kasi akalain mong kaibigan mo yung tao, hindi ko alam kung may romantic insinuation po to ha. Hindi ko nabasa kahit saan. Pero syempre, di ba tutulungan mo kung may paki ka doon sa tao. Eto na. Blinak ang nagpautang. Nakakainis sa totoo lang. Gusto ko lang linawin ha na hindi tama yung pumatay. Kahit pa gaano kakabusit sa isang tao. Pero naniniwala ako na may pagkakamali po talaga itong si Irie. And obvious naman yan, di ba? Sabi sa mga report na nabanggit din pala ni Irie yung tungkol sa kaso niya at tungkol sa pagkakautang niya doon sa kanyang mga live stream. Sabi niya, alam niyo meron akong viewer na nakautangan. Di ko na siya nabayaran kasi ang sama ng mga pinagsasabi niya sa akin doon sa Line, yung messaging app. Tas blinak ko. Grabe, ang sakit, no?
Ganyan yung mga linya, di ba? Na ikaw pa yung mali kapag naningil ka, masama yung ugali mo. May mga nagsasabing, walang-wala ka na ba? Perang-pera ka na ba? Or binago na ng pera yung ugali mo. Narinig ko na rin yung mga ganyan eh. Abay, dapat lang mainis yung pinagkautangan. Pinaghirapan po nila yung pera na yon. Lalo na kung paulit-ulit na hindi binabayaran to the point na hindi na ina-acknowledge yung utang. Sympathy for the murderer. Rare yung mga kaso ng pagpatay kung saan pumapanig yung mga tao dun sa pumatay. Hindi sa pagpatay ha, dun sa nagigets sila yung point of view. Kagaya na lang nung kunwari merong anak na inabuso, syempre papanig ka dun sa nanay na napatay yung abuser, di ba? May mga kwento tayong ganyan. Nandyan yung napatay mo yung nag-kidnap sa'yo. Syempre papanig ka dun sa sa tao kasi dinedepensahan niya lang naman yung sarili niya. Tapos ngayon ito, utang, di ba? Ang daming articles na nagdi-discuss nito. Kagaya nito, sabi pa, she brought it on herself. Kung saan marami yung nag-e-express ng kanilang simpatsya dito kay Kenichi. Sabi nila, biktima rin siya ng isang manipulative na babae. At nag-a-agree ako dito. Pero linawin ko lang ha, ulitin ko lang ha, hindi exist yan para pumatay. Sana nagawan niya lang ng ibang paraan pa. Ang weird lang din na nanalo siya sa korte pero walang nangyari dun kay Irie. Parang wala lang. In fact, parang gumastos lang, nadagdagan pa yung gastos niya sa lawyer. Lalo na nadagdagan yung pagkakautang niya. Ang weird. Guilty! Hindi sapat ang utang. July 15, 2026, sinentensyahan ng Tokyo District Court si Takano ng hatol na guilty sa murder at iba pang mga related charges. Umamin siya na ginawa niya ang pag-atake. Gusto niya lang din naman malaman ng mga tao na may utang sa kanya itong influencer. Ginamit ang depensa ng kampo ni Takano na meron nga utang itong si Irie. At dapat daw itong i-consider sa sentensya kaya humihiling sila na gawin sanang 9 years na lang yung kanyang prison term. However, sabi ng mga prosecutor, sa sobrang violente ng pangyayari, nag-request naman sila ng 20-year sentence. Matapos i-review ng Tokyo District Court ang mga ebidensya at nung na-review yung mga statements ng magkabilang panig at dahil na rin sa mga injuries ng babae at sa paulit-ulit na pagsaksak sa leeg nito, napagtanto nila na meron talagang intensyon na manakit itong si Takano. Ina-acknowledge naman nila ang pagkakautang ni Irie pero sabi nila, hindi yan excuse para patayin siya. Dito na sila nagdesisyon na siya ay guilty of murder at haharap sa 16 years imprisonment. So na siya, mga 60 years old na siya paglabas niya. Matagal-tagal din naging usapan ng kasong ito dahil nga sa live stream ito nangyari, 'di ba? Ang dami nakakita. Marami sa mga tao ni hindi alam na nanonood pala sila ng live patayan. Concerns. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng concerns sa Japan at sa mga online content creators tungkol sa personal safety. Tungkol din sa pakikipag-meet sa mga followers in public at kung ano yung mga risks dun sa mga online interactions nagiging real-life conflicts na. Especially sa live stream, nakikita ko na trend talaga ngayon yung nagla-live kung saan-saan tas sinusundan. Yung mga mas maliliit na creators po, nakikita yung mga ginagawa ng malalaking creators. Wala naman silang security guard, di ba? So ginagaya nila yan. Ingat din, syempre. Especially alam ko marami sa inyo, na gusto rin maging live streamers, ingat, hindi mo masabi kung ano talaga yung mangyayari. Nakaka-trigger po ang usapin talaga ng utang. Miski ako, I've been on both ends of utang. Pero proud kong masasabi na kapag sinabi kong ganitong panahon, babayaran ko, binayaran ko talaga. Or kung hindi ko kaya, sasabihin ko in advance, di ba? Hindi yung mismong araw na sinisingil ka, pahirapan ka pang hanapin, doon mo pala sasabihin, ay hindi ko mababayaran. That being said, nakapagpautang na rin ako many times. At walang matinong naidudulot ang pagpapautang. It's either tanggapin mo na hindi na mababalik yung pera mo or mawawalan ka ng isang kaibigan or ng isang kapamilya. After all, yung mga tao lang naman pauutangin mo, yung may mga kurot sa puso mo. Diba? Ito payo ko sa inyo ha, sabihin nyo na masama akong tao. Sabihin nyo na masama ugali ko, pero I'm just saying this out of experience. Kahit anong mangyari, huwag kayong magpapautang. Ako, especially sa mga friends ko na may paki ako, na mahal ko, lagi kong sinasabi na pasensya na hindi kita mapapautang kasi makakasira to sa relasyon natin. Totoo yan, ginagamit ko yan, sinasabi ko talaga sa kanila yan. And so far, wala naman na akong nalalagas na kaibigan. Kung kailangan po talaga ng tao, go. Pero wag nyo nang i-expect na babalik pa to para hindi kayo magkasamaan ng loob. At para naman sa mga nangungutang na walang intensyon magbalik ng pera, isipin rin naman po natin yung pinaghirapan ng tao. Sabi nga nila hindi naman tinatae yung pera, di ba? Pinagpaguran po yan.
malamang sa malamang yung mga pinahiram sa inyo, galing pa mismo sa sweldo nila, galing pa mismo sa savings nila. Kaya irespeto natin at sabihin natin in advance kung hindi tayo makakabayad. At hindi dun sa mismong araw ng singilan. Anyway, huwag kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At mag-request kayo sa aking Instagram, message nyo ako doon. Follow nyo na rin po ako doon. Para sa mga gusto mag-request, tag nyo rin ako sa mga stories ninyo. Yung mga artworks na sinesend ninyo, post natin dito pag may mga nagsisend sa inyo sa akin. Anyway, eto na ang maanghang nating question of the day. Nasira ba ang relasyon ninyo ng kaibigan o kapamilya mo dahil sa utang? Paano ka nahirapang maningil? Anong nangyari? Kwento mo sa amin. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.